konti lang yung ano, asin niya. Tapos tamang alat lang din. So, na bahala tuminta. At oras na naman mga kajonggoy. Dito nga ay napaharvest tayo ng gabi dahil punong-puno na ang ating maliit na halamanan. Malalago na kasi ang ating mga gabi at malalaki pa. Siyempre, automatic libre na ang ating pang-ulam. Dito kasi sa amin ay limitado lamang ang iyong taniman. Kaya ating sasamantalihin ang ating maliit na espasyo para tamnan ng mga kapaki-pakinabang na halaman. O di naman kaya ay mga gulay. Tara at atin ang umpisahan ang preparasyon para sa ating pagluluto ng ating gabi. Pero teka, 2 araw na pala yung gabi na yan. Pagkatapos ko kasing ma-harvest, ay akin muna siyang ibinilad o pinatuyo ng pansamantala at pagkatapos ay eto sa pangalawang araw tsaka ko lang siya ginalaw. Ginalaw para lutuin. Tama ang narinig mo, 2 araw yan bago ko siya lutuin. Pero ang alam ko, yung iba ay ginagawa nila ito mas matagal pa sa 2 araw. Lalong-lalo na kung ang luto niya ay gata. Ito kasing ating lulutuin ngayon ay hindi ko siya gagataan para naman maiba ang ating lasa o panlasa. Masarap ang gabi, di ba? Pero hindi pala ganun kabilis ang preparasyon nito. Mahirap din lalong-lalo na sa pagtanggal ng kanyang balat. Dapat dito ay hindi ka maselan dahil ang gabi na yan ay makati. Mas makati pa sa kanya. Madalas din ito ay parang small content creator. Laging nagiiwan ng bakas. Kaya ikaw na nanonood, ano pang ginagawa mo? Mag-iwan ka rin ng bakas para mabalikan kita. O, di ba? Naisingit pa natin yon. Balik tayo sa pagluluto ng gabi. 4 na peraso lang yan o 4 na puno lang yan pero inabot ako ng halos mahigit 30 minutos o kalahating oras diyan. Siyempre dahil sa gusto kong kumain ng iba ang lasa, talagang pinaghirapan ko ito. Mabilis na lang nating lulutuin ang gabi na ito dahil na-prepare na natin ng lahat. At dito nga ay nagpakulo na tayo ng tubig at syempre lalagyan ko lang yan ng bawang at sibuyas. Ito na ang ating mga pampalasa. At kapag kumulo na yan, lalagyan natin ng bagoong kapag napalabas na natin yung aroma ng sibuyas at bawang. Atin lang ulit papakuluan ng bahagya at pagkatapos ay ilalagay na natin ang stem ng ating gabi. At pakuluin natin muli hanggang sa lumambot ang ating gabi. Ipinost ko nga tong gabi na to sa aking wall para malaman kung ano ang iba't ibang luto ng gabi. Alam nyo ba? Sobrang dami pala na pwede natin gawin bukod sa ginataan. Andyan ang salad, andyan ang paksiw, at nandyan na rin ang sinampalukang gabi. O, di ba? Familiar lang tayo sa ginataan. At dito nga ay nagpiprito din tayo ng ating isasahog para sa ating gabi. Habang pinakukuluan ang stem ng ating gabi hanggang sa lumambot. At nang lumambot na nga ay nilagay ko na rin ang lutong prito natin at pagkatapos sinabay ko na rin ang kanyang dahon. Papalambutin natin ulit ang kanyang dahon hanggang sa maluto. At kapag luto na ang ating dahon, tsaka naman natin siya lalagyan ng pang-asim. Oo, lalagyan ko siya ng pang-asim. Sabi nga ng iba, sampalok daw ang ilagay ko. Pero ako, dahil sa walang makitang sampalok, ang inilagay ko ay ang artificial na pang-paasim na lang. Baka naman, sinigang mix. Hulaan ko ang nasa isip mo, sinigang mix with gabi? Hindi, mali ka dyan, kundi sinigang mix original para ma-achieve ko yung lasa ng sampalok. At pagkatapos ng lumambot ng ating stem or ng ating gabi mismo, atin na siyang lalasahan at atin nang muling titimplahan. Lalagyan natin siya ng konting magic at syempre pampaalat na rin kung kulang pa sa alat. Nakadepende na yan sa panlasa mo. Sarap. Konti lang yung ano, asin niya. Tapos tamang alat lang din. So, na bahala tuminta. O, di Pasok. ba? Ayos. Ang gabing ito ay parang dinengdeng ngunit may kaunting asim. Tamang kagat ng asim sa ating dila. Masarap na ipares sa ating pritong isda. Ano pang ginagawa mo? Tara, lamon!